Patuloy ang airstrike sa Gaza Strip kasunod ng pagpapasabog sa isang ospital doon. Para sa update live mula sa Cairo, Egypt, ay unang balita si Rafi Tima. Rafi. Magandang umaga, Ivan. Alas 2 ng madaling araw dito sa Cairo, Egypt, kung saan kinumpirma ng opisina ng kanilang presidente na si Abdel Fattah el-Sisi na nag-usap sila ni US President Joe Biden sa pamamagitan ng telepono ngayong gabi at nagkasundo na magpapapasok ng humanitarian aid papasok ng Gaza Strip sa pamamagitan ng Rafah Crossing. Ayon sa isang pahayag mula sa opisina ng Egyptian President, magko-coordinate ang Egypt at ang Amerika at makikipagtulungan sa mga humanitarian organizations na nasa ilalim ng United Nations para magpapasok at ma-secure itong mga humanitarian aid. Sa ngayon, bukod sa problema sa tubig at kuryente, ubos na yung supply ng pagkain sa loob ng Gaza Strip matapos sa bombahin ng Israel at matapos namang umatake ang Hamas sa Israel. Ang keyword sa pahayag ng opisina ng Egyptian President, gagawin nila itong sustainable o tuloy-tuloy. Ang pahayag na ito inanunsyo rin ni US President Joe Biden na bumisita kamakailan sa Israel. 20 truck na may lamang mga humanitarian aid ang initial umanong papasok sa Gaza Strip. Ayon sa US President, dapat bigyang credit si Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi sa pag-accommodate sa kanyang request na magpapasok ng aid sa pamamagitan ng Rafah Crossing. Mula na magsimula ang pambobomba sa Gaza, matapos nga umatake yung Hamas, itong border lamang ng Egypt ang tanging inaasahan para makapasok ang humanitarian aid at makalabas naman ang mga naiipit sa gulo sa loob ng Gaza. Ospital na kanlungan sana ng mga sugatan at may sakit sa Gaza. Ang isa sa pinakabagong tinamaan ng pagsabog, giyera ng Israel at Hamas. 300 hanggang 500 daw ang patay sa sunog at pagsabog sa Al-Ahli Al-Arabi Hospital ayon sa Health Ministry sources at Civil Defense Chief sa Gaza. Kwento ng mga doktor, sinikap nilang isalba kung sino ang kaya nilang tulungan, pero sa sobrang dami ng sugatan, marami ang namatay. Doon pa naman daw nananatili ang ilang taga-Gaza na tumakas sa airstrikes ng Israel. Si Palestinian President Mahmoud Abbas, tinawag na massacre ang nangyari na dahil anya sa airstrike ng Israel. Ayon sa Undersecretary ng Health Ministry ng Gaza, sinabi ng head ng ospital na nakatanggap siya ng tawag mula sa Israeli Army na nagbabala tungkol sa airstrikes. We as an Arab group demand immediately a ceasefire because the continuation of the war, it means killing more Palestinians every moment. Pero giit ng Israel, pumalyang racket ng Palestinian group na Islamic Jihad ang tumama sa ospital. Naglabas pa ang Israel Defense Forces ng drone shots na patunayan nila na walang impact crater mula sa missile o bomba sa lugar, kaya imposibleng airstrike nila ang tumama roon. Then, at 6:59 p.m., a barrage of around 10 rockets was fired by Islamic Jihad from a nearby cemetery. It was at the time that 6:59 p.m. when there were reports of an explosion at the Al-Ahli Al-Mahadani Hospital. They went as far as inflating the numbers of casualties. Itinanggi naman yan ng Islamic Jihad. Kasunod ng pagsabog sa ospital, sumiklab ang protesta sa ilang bahagi ng West Bank at Jordan. Patuloy ang airstrikes ng Israel sa ibang bahagi ng Gaza na dati na nilang sinabi na target ang mga kuta at pasilidad ng Hamas. Ayon sa Israeli military, may humanitarian zone sa bayan ng Al-Mawasi sa timog na bahagi ng Gaza, pero hindi malinaw kung paano makakarating doon ang aid. Bagamat bubuksan na nga ang Rafah Crossing para sa humanitarian aid, hinihintay pa namin kung may impormasyon na bubuksan na rin ito para naman makalabas itong libo-libong mga foreign nationals na naiipit sa loob ng Gaza, kabilang na ang mahigit 100 mga Pilipino. Sa ngayon ay ang unang impormasyon ay kailangan muna makapasok ng sustainable itong mga humanitarian aid bago payagang makalabas itong mga foreign nationals. At yan ang unang balita mula dito sa Cairo sa Egypt. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nag-uulat. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube,
Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.